Maliit na bansa lang ang Pilipinas, pero hindi naman tayo pwedeng ismulin sa lawak ng kalupaan na pinagkukunan natin ng yaman. Patunay dyan ang mga masasarap na prutas. Sa Luzon, matatagpuan daw ang pinakamasarap na lansones. Ganyan pala itsura ng lansones kapag nakakapit pa sa puno. Ganyan pala ang lansones, matigas. Matigas kapag hindi pa siya hinog. Totoo bang kapag nilalanggam ng maiitim na mga langgam na ganyan at bakit itim lang, ay talagang matamis ang lansones? They stay here, namamahay sila, gustong-gusto nila yan. 100% yan, ibig sabihin matamis ang laman. Opo. Tikman nga natin kung totoo yung sinasabi nyo. Aba! Correct ka dyan, matamis! Nasa lupa raw ang sikreto kung bakit nilalanggam sa sobrang tamis ang lansones ng Laguna. Sa Visayas, isang Cebu sa pinakadinarayo ng mga turista. At maliban sa lahat ng yan, syempre ang Cebu ay kilala sa buong mundo dahil sa kanyang mga matatamis na mangga. Akala natin ang puno ng mangga ay matatagpuan sa Patag lamang, pero dito sa Barangay Mabini sa Cebu City, sa bundok nakatanim ang may 1,000 mahigit na puno ng matatamis na manggang Cebu. Ang puno ng mangga na 10 taong gulang tulad po nito ay magbubunga ng higit sa 7,000 prutas sa mga ani sa loob ng 1 taon. At habang tumatanda ang puno ng mangga, ay mas marami pang ani ang ibubunga nito. At ito na nga yung pang-export, ayan, kasi perpekto. Ayan, makinis, walang bulutong, peklat, at maganda ang korte. Yun yung mga qualities ng mangga mo para for export siya. Niyan yung pina-classify namin, pupunta rin ng Hong Kong. Ang puno ng mangga kapag namulaklak daw agad nilang ini-sprayan ng pataba at panlaban sa mga insekto hanggang sa ito'y anihin. Kaing-kaing na mangga ang inaani at ang 60% nito napupunta naman sa mga produktong pinoproseso. Naku dito, magpipiesta ang inyong mga mata sa mga prutas na inani na fresh mula sa mga pataniman. Gaya ng ipinagmamalaki nilang mangostana at saging. Ang mangosteen kinikilala sa mundo bilang Queen of Fruits. Ang mga puno ng mangostana ay tinatawag ding century-old trees dahil pala umaabot ng higit sa 100 taon ang buhay ng kada puno at mamumunga ang kada puno ng mahigit 500 pirasong prutas. Napakatamis ng mangostana dito sa Davao at hindi lang matamis, paborito ko ito Pinagkukunan pa ng sari-saring mga produkto at benepisyo para sa kalusugan. Karaniwang tumutubo sa mainit o humid na lugar ang puno ng mangostana. Pero kailangan din ang sapat na distribusyon ng tubig. Bakit hindi tayo nag-e-export? Hindi tayo nagbebenta sa abroad? Kasi kulang pa po yung natin, ma'am, tanim po. Dito pa lang sa local, nauubos na. Opo. Talaga? Opo, Ganon ka in demand, Dito sa kahon na ito, ibinubukod yung para sa local market o para sa mga palengke sa buong Pilipinas. Kasi kung makikita ho ninyo, ayan medyo madali na ho itong masisira kasi kailangan ng kainin. O ayan, dito naman yung kahon ng pinaglalagyan ng mga pang-produkto. Kung makikita po ninyo, medyo manibalang pa. At aabot pa ang buhay ng mga mangostana ito sa pagpoproseso. Walang nasasayang sa produktong mangostana, bagamat bibihira ang nag-e-export sa bansa. Naipoproseso naman ang mga dahon, balat at laman nito para maging produktong tsaa, kapsula at kape. Hindi naman patatalo ang sarap ng saging mula Davao. Malawak ang mga plantasyon ng saging dito sa Davao. Ekta-ektaryang lupain na nagbibigay ng trabaho at pinagkukunan ng sari-saring klase ng produkto. Ito kaya ang dahilan kung bakit tinaguri ang hari ng mga prutas ang saging? So Sharon, totoo ba na ang pinakamatamis na saging ay matatagpuan sa Davao? Opo. Kulang na nga lang, kape Kape? O Opo. sige, nako ibig mo sabihin yung ganyan na manibalang pa, marami pang mga berde ang kulay, pwede ko nang pitasin yan, kakainin ko yan, hindi yan mapakla. Hindi po. Totoo, Matamis po yan. Pipitasin ko talaga. Binangay ang tawag dito sa Davao, pero lakatan, dyan sa atin sa Maynila. At eto na ang ating Tamis Challenge Test. Kaya nyo ba ito?
ang saging ng Davao? Naku! Appear tayo dyan. Hindi ka talaga nagsisinungaling. Manibalang pa lang, kay tamis-tamis na. Nasaan ang kape mo? Wala. Hindi ako nagtimpla. Kung may mga saging na exclusive para sa Pilipinas, may mga saging tayong ipinapadala naman palabas ng bansa. Ang Cavendish banana, wala raw kasing tamis at sarap. Pinagkakaguluhan lang naman ito ng mga karatig bansang Asya sa Hong Kong, China, Japan, Korea, Malaysia at Singapore. At dito sa patanimang ito nagmumula yan. The other main reason really, banana from the Philippines tastes better than banana from America. Ang hilera ng mga kulumpo ng saging na ito, masinsinang nililinis gamit ang pag-i-spray ng tubig. At lilinising muli dito naman sa kanilang parang bathtub. Pagkatapos ay titimbangin. Ipapakete, lalagyan ng seal, Made in the Philippines, at saka ikakahon. Hanggang sa handa na itong ilabas ng bansa. Hindi rin nasasayang ang mga reject na saging, ang mga saging na ito na ginagawa namang banana chips. Kay ganda talagang tamnan ng prutas ang lupain ng Pilipinas. Ngayon kung ang mangga ang tinaguri ang pambansang prutas. At ang lansones naman ay tinaguri ang small but terrible. Ang mangostana ang siyang may pinakamaraming benepisyong pangkalusugan sa ating katawan. Para naman sa haring saging, ang sagot niya sa lahat sa kanila, ang saging lang ang may puso.